Napakahirap ng matagpuan si Kristo sa panahon natin ngayon. Kadalasan kasi, bulag tayo sa kanyang presensya. Hindi natin siya makita. Siguro, dahil narito sa mga bagay na binibigay sa atin ng mundo. Ikaw, naranasan mo na bang mabulag sa presensya ng Diyos? Yes po, naranasan ko mabulag sa presensya ng Diyos. Kasi minsan nakakagawa ko ng mga kasalanan na sadya man o hindi. Opo, lalo na po kapag may mga problema po ako, naiisip ko po kung naren ba talaga siya para subaybayan ako, para tulungan ako. Pero darating din po yung araw na na-realize ko na nariyan siya para sa akin, para tulungan ako at gabayan ako. Minsan kapag hindi na ako makapag-cope up doon, parang hindi ko na nararamdaman yung presence niya. Pero feeling ko, para lang sa akin yun, na sa sarili ko lang na iniisip na nawawala siya kapag sobrang bigat na ng problema. Pero, sa gitna ng trahedyang ating nararanasan, sa dami ng gulo na ating nababalitaan na nangyayari sa ating kapaligiran, kaya ba natin makita si Kristo? Bilang isang kabataan, paano kaya matutulungan ang mga kapwa-kabataan ko na nabubulag sa presensya ng Diyos na makita din si Kristo? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa ng kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa, lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal ng kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahagi na nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigan ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin, upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng tubig. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon." Ngayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba yan ang lalaking dati papalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi kamukha lang," wika naman ang iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa Pariseo ang dating bulaga. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata
Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi ng hari sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinanggingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin, at siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking ipinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ika-4 na linggo na po ng Kuresma. Ang bilis po ng panahon. Kung naaalala nyo pa, sinimulan po natin ang panahong ito nung Miyerkules ng Abo. 3 linggo na po ang nagdaan. Ika-4 na linggo na ngayon. At sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ngayong linggong ito, meron na naman pong isang personalidad na kapupulutan ng aral. Noong isang linggo, ay ito po yung babaeng Samaritana. Ngayon naman po, isang bulag na hinilom ni Jesus. Bulag pa po nung kanyang pagkabata. Pagsilang pa nga yata no? Kaya siguro maubos isipin itong batang ito kasama ang kanyang mga magulang na siya'y gagaling pa. Siya'y nakakita. Isang malaking himala. At sa kwento nga po, no, medyo yung mga Hudyo, lalo na yung mga opisyal ng sinagoga, gustong pigilin ang testimonya nitong bulag na ito dahil kalaban nila si Jesus. Pero ang mabuting balita, hindi mapipigil na ikalat yan. Sabi nga pag masamang balita kumakalat, ayaw pigilan. Yung mabuting balita, pinipigilan. Pero dahil ito'y mula sa isang himalang naganap na galing kay Jesus, walang makapagsinungaling. At naikwento ito para paniwalaan na may naganap na himalang galing sa Panginoong Jesucristo. Pagkabulag, isang magandang larawan yan na nagaganap sa ating buhay. Sinabi ko sa ating buhay. Hindi naman tayo katulad siguro nitong lalaking ito sa Ebanghelyo, pero mas matindi po ang problema natin. Ano yun? Mga mata tayo, nakakakita tayo, pero marami sa atin bulag. Paano bulag? Nagbubulag-bulagan. Paano ka ba nagbubulag-bulagan? Nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Na alam mo nang mali, parang okay at tama pa. At ganun nga ang kasalanan, di ba? Gustong magbulag-bulagan para ipagpatuloy ang maling gawain. Paano ka ba nagbubulag-bulagan sa iyong buhay? Alam niyo, ang isang bulag, nasa kadiliman. Kung nagbubulag-bulagan ka, dahil sa kasalanan, nasa kadiliman ka din. Ayaw mo sa liwanag. Ang laking konsolasyon at kaligayahan ng lalaki sa ating Ebanghelyo na siya'y napunta sa liwanag. Nakita niya hindi lamang ang
nasa paligid niya, kundi ang liwanag na dulot ng Panginoon. Ito po ang napakagandang hamon ng Koresma. Ilang linggo na lamang ay matatapos na po ang banal na panahong ito. Tayo ba'y nasa kasalanan pa? Tayo ba'y nasa kadiliman pa? O hinahayaan na po natin ang Panginoon na hilumin ang ating nagbubulag-bulagang mata upang makalaya sa pagkamakasalanan at magbagong buhay kay Kristo. Nasa atin po ang desisyon. Pero alam naman po natin kung ano ang tama. Alam naman po natin kung ano ang liwanag na dulot ng Diyos. Sana buksan na natin ang ating mga mata. Sana makita natin ang tanglaw ni Kristo.